ngayong hapon, nakumpleto na natin yung ating mga materyales para sa paggawa ng fermented foods para dun sa ating mga native pigs. So ayan, meron na tayo dyang kamuting kahoy. Nugasan na natin yan, maya maya atin ang babalatan. Meron na rin tayong molasses, asin, saka itong katawan ng saging. Ito yung ating gagamiting lalagyan. At ito na yung ating kamuting bagin. At maya maya gagayatin na natin yan lahat para mapagsama-sama natin. So ayun guys, natapos na rin tayo sa paggagayat. Ito po yung ating katawan ng saging. Dito na natin ginayat sa loob dahil umuulan na. At ayun ho yung kamuting bagin at saka yung kamuting kahoy. So dito na po natin yan pagsasama-samahin sa drum. Dito na po natin yan hahaluin. So habang sinasalok natin yan, ito yung ating lalagyan. Bali ang gagawin nyo po, yung tatlong klase ng materyales natin, bawat salok nyo magkakasama rin. Wag nyong pipisanin na kung kamote, kung saging is saging. Para kapag hinalo nyo, mix pa rin siya sa loob. Bawat salok nyo, ganyan yung partida sa pagsasalin dito natin sa drum. Papunta dito. So ayan, salin natin. So yon. So nakita nyo yung saging ang nasa ibabaw. So may ang kasunod nyong gagawin, ito namang kamuting bagin ang ating uunahin para paglagay doon is yun namang kamuting yun namang saging ang nasa ibabaw. Tapos kuha tayo dito. So ayan, tapos lalagyan na natin yan ng molasses. So ito po yung ating ating molasses. Itong kalahati na to, iuubos natin to hanggang mapuno tong drum. Hanggang matapos natin na i-mix. O yan, konti muna, then mamaya uli, layer by layer ang paglalagay. So ayan, after po natin na ilagay na tong molasses, puno na po itong ating tumbler. So itong natitirang molasses sa bote, lalagyan na lang natin ng tubig pag naglagay tayo ng tubig mamaya. So yan pong mga dilaw na ganyan, yung dilaw na dahon ng kamote, huwag nyo na pong isama kasi hinog na po yan Hinog na po yan. So pagkatapos po nito, lalagyan na po natin siya ng asin sa ibabaw. Sa ibabaw po ako naglalagay ng asin. Kasi ang tendency naman po nun ay pumasok sa ilalim. So dadamper po natin yan para masiksik. So ngayon ito po yung ating pansiksik. Ito yung ating kawayan. Sinisiksik ko po yan na ganyan, pailalim. Tapos pag medyo bumaba na siya, naman natin hahaluin. Para po pumasok yung magsama-sama sila sa ilalim. So pag naganyan na natin, lalagyan natin ng asin. So ito po yung ating asin. Lalagyan na natin dito sa ibabaw. Ayan. At saka po natin sisiksikin. At hahaluin ko po. Hindi po natin mahalo na isang kamay kasi yung isang kamay natin ay nasa cellphone. Haluin po muna natin. So ayan, nahalo na po natin at tasiksik yan. Na bumaba na yung ating yung ating mga gulay. So ngayon po lalagyan na po natin yan ng tubig. So ayan po, natubigan na natin. Sa pagtutubig po niyan, saktong saktong ma-occupied lang lahat ng tubig yung yung hanggang ibabaw. Huwag niyo naman pakakaramihan. Basta na sakto. Yan, sakto lang.
sakto lang na maabot yung ibabaw. So kasunod po niyan, isisild po natin yan ng plastic, din yung takip na ng tumbler para wala hong pumasok na hangin. So yan, lalagyan na po natin ng plastic cover at lalagyan na po natin ng takip katulad po na nito sa kabila. Ito pong isa, nagawa ko po ito nung nakaraang araw. So bali po, ang gagamitin yung tubig dyan, yung mga hindi chlorinated na yung mga walang chlorine na tubig. Ang gamit ko po dito, kasi nandito ako nga sa bundok, tubig ulan o kaya tubig bukal. Yun po ang ginagamit ko dyan. So ayan, naseld na natin ang takip. So okay na, meron na po tayong pinaprocess na pagkain ng ating native. So ngayon po is ika-12, bali ang harvest po niyan ay sa ika-26. Doon po natin yan ma-harvest. Kasi ito pong isa ay sa 24. Sa 24. So yun lamang po, at maraming pong salamat dahil nakarating kayo sa dulo ng ating video. Sundan nyo lamang po yung ating proseso at makakagawa rin po kayo ng ating fermented foods para sa ating mga native pigs. So yun lamang po, good luck sa inyo and God bless. At please subscribe, like and share to my. Huwag niyo pong kalimutan na mag-comment sa ating video dahil mahalaga rin po yun sa bilang isang content creator. Mas mahalaga po yun na nalalaman din natin yung mga saloobin ng ating mga manonood. Salamat po sa inyo, mabuhay po tayong lahat.